Huwag niyo na po kaming hanapin sa mga presinto sapagkat ang inyong mga pulis ay nasa inyo ng mga telepono. Dial 911. Darating ang inyong mga pulis sa loob ng 5 minuto. Lilingkod sa bawat Pilipino at magbibigay ng tamang impormasyon para sa tahimik at maayos na Pilipinas. Police News Network, alagad ng batas, tagapagtaguyod ng balitang pulis, sandigan ng mamamayan, patnubay ng katotohanan. Kampo Krame, maghahatid ng pinakahuling kaganapan at nagbabagang balita. Ito ang PNN Police News Network. At ngayon, ang inyong mga tagapagbalita. Magandang araw, bagong Pilipinas. Ako ang inyong alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis, Captain Nomer Macaraiga. Maghahatid ng tamang balita, kwento ng pulis at serbisyo para sa mamamayan. At ito, ang PNP News Online, ang pangunahing balita ng Police News Network, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Ngayon po ay araw ng Sabado at narito ang mga balitang nakalap ng ating PNN correspondent sa loob ng linggong ito. Arestado ang isang hinihinalang drug suspect sa ikinasang bypass operation ng mga operatiba ng Valencia City Police sa Bukidnon. Alamin ang detalye ng report mula kay Pacho Woman Riza Sahonia. Arestado ang isang drug suspect sa isinagawang joint bypass operation ng City Drug Enforcement Unit, Bukidnon Provincial Intelligence Unit, katuwang ang mga kapulisan ng Valencia City Police Station sa Barangay Poblacion, Valencia City, Bukidnon, nitong ika-25 ng Hulyo taong kasalukuyan. Kinilala ni Police Lieutenant Colonel Brian M. Panganiban, officer in charge ng Valencia City Police Station, ang drug suspect na si Alias Jingjing. Babae, 48 anyos, walang asawa, walang trabaho at residente ng nasabing lugar. Iya, anak basig. Sa ikinasang joint bypass operation ng mga operatiba bandang 1:00 ng madaling araw, ay nagresulta sa pagkakakumpiska ng mga pakete ng hinihinalang shabu na may standard drug price na 40,200 pesos, isang cellphone at isang 500 peso bill na ginamit bilang bypass money at iba pang mga non-drug items. Ang suspect ay nahaharap sa kasong paglabag sa RA 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Mula dito sa Northern Mindanao, ako ang inyong Police News Network correspondent, Patrol Woman Riza Sahonia, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrol Woman Sahonia. Ipinamalas ng Davao City Police Office at ng kanilang force multipliers ang kanilang aktibong pakikiisa sa komunidad sa pamamagitan ng pagsali sa isinagawang clean-up drive at feeding program sa Bala, Pasilungan bilang bahagi ng kanilang makataong serbisyo. Yan ang balitang hatid ni Patrol Woman Sheena May Ilagan. Isang makabuluhang aktibidad ang isinagawa sa Balay Pasilungan sa Barangay 5-A, Bangkerohan, Davao City, kung saan nagsama-sama ang mga membro ng komunidad at mga lingkod bayan nito lamang ika-27 ng Hulyo upang magsagawa ng clean-up drive at feeding program para sa mga batang pansamantalang naninirahan sa nasabing pasilidad. Aktibong nakiisa rito ang mga kapulisan mula sa Davao City Police Office, gayon din ang mga DCPO Force Multipliers. Layunin ng kanilang pakikiisa na palakasin ang ugnayan ng pagitan ng pulisya at komunidad, itaguyod ang voluntaryong serbisyo publiko at higit sa lahat, maghatid ng tulong at malasakit sa mga kabataang nangangailangan. Dagdag pa, ang aktibidad ay bahagi ng mas malawak na layunin ng PNP na maging katuwang ng bawat Pilipino tungo sa isang ligtas at maudlad na bagong Pilipinas kung saan ang seguridad, kaayusan at pagkakaisa ay prioridad. Mula dito sa Rion 11, ako inyong PNN correspondent, Patrolwoman Sheena May Ilagan, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrol Woman Ilagan. Buong sigasig na nakiisa
ang Police Regional Office Bangsamoro Autonomous Region sa isinagawang Regional Rescue Olympics bilang tampok na aktibidad sa pagdiriwang ng National Disaster Resilience Month sa Maguindanao del Norte. Nakatutok dyan si Patrol Woman Judy Ann Alibo. Bilang bahagi ng commemorative at capacity building activity at pagunita sa National Disaster Resilience Month 2025, nakilahok ang PNP ProBar sa isang Rescue Olympics 2025 na isinagawa sa Camp G.H. Shonko, Awang Datu Udin Sinsuat, Maguindanao del Norte. Nito lamang ika-26 ng Hulyo taong kasalukuyan. Naging pangunahing kalahok sa naturang patimpalak ang rescue units at emergency teams tulad ng PNP, BFP, Philippine Coast Guard at Philippine Army, na dinaluhan din ng mga opisyals galing sa iba't ibang ahensya ng pamalaan. Sa aktibong suporta ni Police Colonel Armando F. Mena, Chief Regional Community Affairs and Development Division, at Director Joel Q. Mamon, Regional Director, Office of Civil Defense BAR. Ang Rescue Olympics ay isang paligsahan para sa mga first responders upang paunlarin ang kanilang kakayahan sa search, rescue at disaster response. Isinasagawa ito sa pamamagitan ng simulation exercises tulad ng Water Search and Rescue Station, Basic Life Support Station, High Angle Rescue Station, Obstacle Course Station at Fire Drill. Tumanggap naman ng token of appreciation ang bawat kalahok upang gantimpala sa kanilang pagpapamalas ng galing, lakas at liksi upang malagpasan ang bawat nakahandang simulation exercises. Layunin nitong sanayin ang mga kalahok, palakasin ang kanilang koordinasyon at teamwork, at tiyakin ang pisikal at mental na kahandaan sa pagtugon sa emergency. Mahalaga ito upang mapaunlad ang kahusayan ng responders, maiwasan ang malaking pinsala at mapalaganap ang kultura ng kahandaan sa mga komunidad. Mula rito sa reyon ng Bangsamoro, ako ang inyong PNN correspondent, Patrol Woman Judy Ann Alibo, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrol Woman Alibo. Umabot sa halos 7 milyong pisong halaga ng hinihinalang shabu ang nakumpiska sa isang matagumpay na buy-bust operation na ikinasa ng mga otoridad sa lalawigan ng Bohol. Ang report mula kay Patrol Woman Flora May Azares. Aabot sa halos 7 milyong halaga ng pinaghihinalaang shabu ang nasabat ng kapulisan mula sa isang lalaki na target sa buy-bust operation na isinagawa sa Purok 5 proper, Barangay Dampas, Tagbilaran City, Bohol, noong ika-24 ng Hulyo ng taong kasalukuyan. Kinilala ni Police Colonel Arnel B. Banson, Provincial Director ng Bohol Police Provincial Office, ang suspect na si alias Polpol, 44 anyos, isang high-value individual na residente ng Purok 1, Barangay Kugon, Tagbilaran City, Bohol. Dakong alas 11 ng gabi nang isinagawa ang buy-bust operation na pinagsanib ng pwersa ng operatiba ng Provincial Drug Enforcement Unit, Provincial Intelligence Unit, Tagbilaran City Police Station at PIDEA Bohol, na naging dahilan sa pagkakaaresto ng suspect. Nakuha mula sa suspect ang nasa 1,025 gramo na pinaghihinalaang shabu na may standard drug price na 6,970,000 pesos. Bukod sa droga, nakuha din mula sa operasyon ng isang Android cellphone, sling bag, Honda Wave na motor at buy-bust money. Mahaharap ang suspect sa kasong paglabag sa Section 5 at 11, Article 2 ng RA 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Sa muli po, tayo ay nanawagan sa ating mga kababayan na kung may impormasyon kayo sa mga tao o grupo na involved po sa anti-illegal drugs o shabu o mga drug personality sa inyong lokalidad, huwag po mag-atubiling magsumbong sa pinakamalapit na police station. At pwede po tayong mag-dial din po sa 911 kung gusto niyo pong ma-responde ang isang krimen. Mula dito sa Central Visayas, ako ang inyong PNN correspondent, Patrol Woman Flora May Azares, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrol Woman Azares. 6 na individual ang naaresto ng mga operatiba ng Orion Municipal Police Station sa isang matagumpay na anti-illegal drug operation na isinagawa sa nasabing bayan, kung saan nasamsam ang hinihinalang shabu na nagkakahalaga ng humigit kumulang 200,000 piso. Patrol Woman Lexin Reyes Sawiran sa report. Arestado ang 6 na individual
habang tinatayang 204,000 na laga ng hinihinalang shabu ang nasamsam sa isang matagumpay na anti-illegal drug operation na isinagawa ng mga operatiba ng Orion Municipal Police Station sa Teachers Village, Barangay Santo Domingo, Orion, Bataan. Pinangunahan ng Drug Enforcement Unit ng Orion MPS sa ilalim ng pamuno ni Police Colonel Marites A. Salvadora, Provincial Director ng Bataan PPO, ang ikinasang buy-bust operation na nagresulta sa pagkakaaresto ng unang sospek matapos bentahan ang isang operatiba na nagsilbing posture buyer ng isang sachet ng hinihinalang shabu kapalit na isang pirasong 500 pesos marked money. Samantala, ang 5 pang sospek ay naaktuhan umanong gumagamit ng iligal na droga sa isang pot session. Nasamsam sa operasyon ang 7 piraso ng heat-sealed transparent plastic sachet na naglalaman ng hinihinalang shabu, 5 pirasong aluminum foil na may bakas ng shabu, 5 toother, lighter, at 1 pang piraso ng heat-sealed transparent plastic sachet na may bakas na shabu. Kasalukuyang nasa kustodiya ng Orion MPS ang mga inarestong sospek, habang inihanda ang pagsasampa ng kaukulang kaso laban sa kanila sa paglabag sa Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Ang matagumpay na operasyon ay patunay ng mas pinaigting ng kampanya kontra iligal na droga, alinsunod sa direktiba ni Chief PNP Police General Nicolas D. Torre III at sa pamuno ni Police Brigadier General Ponce Rogelio I. Peñones Jr., Regional Director ng Police Regional Office 3. Patuloy ang determinasyon ng kapulisan sa pagbibigay ng ligtas at drug-free na komunidad para sa bawat mamamayan ng Bataan at buong Gitnang Luzon. Mula dito sa Gitnang Luzon, ako ang inyong PNN correspondent, Patrolwoman Lixen Reyes A. Saweran, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Saweran. 2 hinihinalang drug personalities ang naaresto sa ikinasang buy-bust operation ng mga operatiba ng Abra PNP sa naturang lalawigan. Ang detalye ng report mula kay Patrolwoman Jesly Sabado. Naaresto ng mga operatiba ng Provincial Drug Enforcement Unit ng Abra ang 2 bagong tukoy na drug personalities sa isinagawang buy-bust operation kamakailan sa Barangay Calaba South, Bangged, Abra. Kinilala ang mga suspek na kapwa 21 anyos, walang trabaho at nasa drug watch list bilang street-level individuals at tinuturing na pusher. Ang operasyon ay isinagawa sa koordinasyon ng Provincial Drug Enforcement Unit at Philippine Drug Enforcement Agency. Nasamsam mula sa mga suspek ang tinatayang 15.74 gramo ng hinihinalang shabu na may standard drug price na humigit kumulang 107,032 pesos. Bukod sa droga, na-recover din ang buy-bust money, bodle money, motorsiklo, cellphone at vape mula sa mga suspek. Isinagawa ang inventaryo ng mga ebidensya sa presensya ng mga suspek, isang barangay kagawad at isang media representative mula sa radyo natin Bangged. Dinala sa PDEO office ang mga suspek at mga ebidensya para sa dokumentasyon at pagsasampa ng kaso sa ilalim ng RA 9165 o Batas Laban sa Ipinagbabawal na Gamot. Mula dito sa Baguio City, ako ang inyong PNN correspondent, Patrolwoman Jesly Sabado, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Sabado. Sa walang kapagurang operasyon ng PNP Highway Patrol Group, kaugnay sa mas pinaigting na laban ng pambansang pulisya kontra kriminalidad, 2 sospek sa kasong karnaping at pamemeke ng mga dokumento ng motorsiklo ang matagumpay na nahuli ng PNP Highway Patrol Group sa Barangay Pulong Bulo, Angeles City, Pampanga. Yan ang tinutukang balita ni Patrolman Mark Roland Feliciano. Walang kawala ang 2 suspect sa kasong karnaping at estapa. Nasangkot din sa pamemeke ng mga dokumento ng motorsiklo sa Barangay Pulong Bulo, Angeles, Pampanga. Ito'y bunga ng walang kapagurang operasyong isinasagawa ng HPG upang masakote ang mga taong may pananagutan sa batas. Pinangunahan nga ng HPG Pampanga ang nasabing operasyon sa pangunguna ng kanilang team leader na si Police Major Alan A. Morales. Magandang araw po sa ating lahat. Ang Provincial Highway Patrol Team Pampanga
ay nagkaroon ng isang matagumpay na entrapment operation na nagresulta ng pagka-aresto ng 2 taga Pampanga na mga suspect na involved sa Labas Casa Scheme. Ang naging dahilan po na nasabing operasyon ay bunsod sa reklamo ng 2 biktima ng mga taga Bulacan na kung saan sila ay nakabili sa mga arestadong suspect ng 2 motorsiklo. Kanila pong napag-alaman ang mga nasabing motorsiklo ay walang papeles. Nakipag-ugnayan po sila sa aming opisina na kung saan umorder pa po sila ng isang motorsiklo gamit ng isang dummy account. Umayon naman po ang ating suspect na nagdahilan ng isang entrapment operation. Ugaliin po natin sana na bago po tayo bumili ng mga segunda manong motorsiklo o sasakyan, ay huwag po tayong maingganyo sa murang halaga. Ugaliin po natin na makipag-ugnayan at lumapit po tayo sa pinakamalapit na himpilan ng Highway Patrol Group upang masiguro po natin na ang ating bibilhing segunda manong motorsiklo o sasakyan ay hindi involved sa anumang illegal na pinaggalingan. Kinilala ang mga sospek na sila alias Chris, 29 na taong gulang at Kenny, 32 taong gulang na parehas na taga San Fernando, Pampanga. Binasahan sila ng kanilang karapatan sa salitang kanilang nauunawaan at ngayon ay nasa kustodiya ng HPG Pampanga para sa dokumentasyon at tamang disposisyon habang inihahanda ang naaangkop na kaso laban sa mga ito. Sa anumang katanungan, reklamo o impormasyon, ang himpilan ng Highway Patrol Group ay palaging bukas upang kayo'y tulungan. Kami ang Guardian of the Highway, ang kakampi nyo sa kalsada na patuloy na magbibigay ng serbisyong HPG dahil dito sa ating bagong Pilipinas, ang gusto ng pulis, ligtas ka. At sa iba pang balitang serbisyong HPG, tumutok lamang sa aming YouTube channel at Facebook page na Police News Network. Mula sa tanggapan ng kakampi nyo sa kalsada, ako po si Patrolman Mark Roland Feliciano para sa Police News Network, alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. Maraming salamat, Patrolman Feliciano. Hindi na nakaligtas pa sa kamay ng batas ang isang senior citizen na wanted sa kasong frustrated homicide matapos itong hainan ng warrant of arrest ng kapulisan sa Apari. Yan ang tinutukan ni Police Corporal Kelvin Paul Juan. Hindi na nakapalagpa ang isang wanted person na may kasong frustrated homicide sa sinagawang operasyon ng pinagsanib puwersa ng mga operatiba noong Hulyo 24 taong kasalukuyan. Ang suspect ay kinilala bilang si alias Gardo, 63 taong gulang, mangingisda at residente ng nasabing bayan. Naaresto si alias Gardo sa bisa ng warrant of arrest na may nakatalagang piyansa na nagkakahalaga ng 72 piso para sa kanyang pansamantalang kalayaan. Kasalukuyang nasa kusdiya na ngayon ng Apari Police Station ang suspect para sa tamang dokumentasyon bago i-turn over sa korteng kinauukulan. Ang pagkakadikip nito ay resulta ng pinagsanib puwersa ng kapulisan ng Apari Police Station sa pamumuno ni Police Major Ignacio D. Dinulog Jr., Chief of Police, kasama ang 1st Mobile Force Platoon, 2nd Cagayan Provincial Mobile Force Company at 203rd Regional Mobile Force Battalion 2. Patuloy ang pinaigting na kampanya ng PNP Apari laban sa kriminalidad upang mapanatili ang kaayusan, katahimikan at kaligtasan ng bawat mamamayan sa kanilang nasasakupan. Mula dito sa Lambak ng Cagayan, ako po ang inyong Police News Network Correspondent, Police Corporal Kelvin Paul Juan, alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. At para sa ating huling balita, umabot sa tinatayang 5.7 milyong pisong halaga ng hinihinalang shabu ang nasamsam ng mga operatiba sa isang matagumpay na buy-bust operation na isinagawa sa Misamis Oriental na nagresulta din sa pagkakaaresto ng isang hinihinalang drug personality. Patrolwoman Danessa Berdos sa report. Arestado ang isang individual sa sinagawang joint buy-bust operation ng Regional Police Drug Enforcement Unit 10, PDEA Misamis Oriental, RIU 10, PDEG SOU 10 at Taguloan MPS sa Barangay Sihayon, Taguloan, Misamis Oriental nito lamang ika-25 ng Hulyo taong kasalukuyan. Kinilala ni Police Major Renz Marion Serrano, OIC ng Taguloan MPS, ang drug suspect na si alias Jane, 55 taong gulang, babae
lalaki, may asawa at residente ng nasabing lugar. Yes, Sergeant. Ah. Sa kinasang bypass operation bandang alas 5 ng umaga ay nagresulta sa pagkakumpiska ng mga pakete ng hinihinalang shabu na may 850 na gramo na may standard drug price na 5,780,000 pesos. Ang suspect ay nahaharap sa kasong paglabag sa RA 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Mula dito sa Camp Capistrano, Gusa, Cagayan de Oro City, ako ang inyong Police News Network correspondent, Patrolwoman Danasa Berdos, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. At yan po ang mga balitang nakalap ng ating PNN correspondents mula Luzon, Visayas at Mindanao sa loob ng linggong ito. At sa ngalan po ng pamunuan ng Philippine National Police sa pangunguna ng ating Chief of PNP, Police General Nicolas Torre III at sa pamumuno ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr., kami po ay maglilingkod sa bawat Pilipino at magbibigay ng tama at balansing balita dahil dito sa Bagong Pilipinas, ang gusto ng pulis, ligtas ka. At sa ating mga mahal na kababayan, huwag na kayong maghanap pa ng pulis sa presinto sapagkat kami po ay nasa inyo ng mga telepono. Tumawag sa 911, darating kami sa loob ng 5 minuto. Mula po dito sa tanggapan ng tagapag-ugnay ng Pambansang Pulisya, ako ang inyong alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis, Police Captain Nomer Macaraig, maghahatid ng tamang balita, kwento ng pulis at serbisyo para sa mamamayan. At ito ang PNP News Online, ang pangunahing balita ng Police News Network. Police News Network, alagad ng batas, tagapagtaguyod ng balitang pulis.